Good morning, everyone. Happy Friday. So, ngayon is magkakape pa lang ako. It's already 8:25 na ng umaga. And kakaalis lang kasi ng amo kong babae. Kaya ngayon lang ako nakapag-kape. So, yan. Mamaya nga pala is walang dinner dito. Kasi may lakad sila amo. Kasama si Alaga. And ihahatid ko siya mamaya sa TST. Kasi maaga pa yung out niya mamaya eh. Hanggang July. So, kain tayo guys. So, ikukwento ko nga pala sa inyo yung nangyari sa akin last week. So, di ba yung pasok ni Alaga is half day na lang. So, pauwi na kaming dalawa. And then, habang naglalakad kami, hindi ko alam kung yung nanay niya o yung tatay niya yung kausap niya sa telepono. So, pagdating namin dun sa bus stop, kasi nga pauwi na kaming dalawa, umupo siya and then, parang pinapahiran niya yung mukha niya ng jacket niya. So, ako naman, parang gutom lang ba to o pinagalitan talaga ng nanay o tatay niya. Tapos, habang naghihintay kami kasi matagal pa kasi yung bus bago dumating. So sabi ko sa kanya, gusto mo ba kumain muna tayo bago tayo umuwi? Pero, nagsabi na kasi yung amo kong babae na yung lunch ng bata is dito talaga sa bahay para makatipid. And ako naman, masyadong pala desisyon. Niyaya ko siya na kumain muna sa malaking bubuyog. So, nagsabi ako sa amo ko, pero mali talaga yung nagamit ko na pagpaalam. So, yung sabi ko sa kanya is, kakain muna kami bago kami umuwi. Instead na, pwede ba kaming kumain muna bago kami umuwi. And, hindi ko nasabi na sarili kong pera ang gagamitin ko para sa pagkain namin dalawa. Parang treat ko na din sa kanya yun kasi nga, naka 1K subscribers na tayo. So, ito na nga. Akala ko, narinig niya yung sinabi ko na gusto mong kumain muna tayo bago tayo umuwi. So, hindi niya pala narinig, guys. So, naglakad na ako kasi akala ko sumusunod siya. Pero, nililingon ko naman siya. Sabi ko, tara na. Sabi ko ganun. So, hindi ko alam, guys. Tumawag pala siya sa nanay niya. And sinabi niya na umalis ako, iniwanan ko siya sa bus stop. Parang nagulat ako dun guys. Kasi hindi pala kami nagkaintindihan. So, ito na nga. Naglalakad na kami. Nakasunod na yung alaga ko sa akin. Tapos nung patawid na kami sa kabila is, sabi niya, saan tayo pupunta? Sabi ko, kakain tayo dun. So, tinuro ko yung malaking bubuyog. Kasi meron naman silang sign doon. Parang doon lang nag-sink in sa alaga ko na kakain pala muna kami. Tapos, tumawag siya sa amo ko na, yun nga, kakain muna kami. So, galit na galit yung amo kong babae. Kasi akala niya, gagamitin ko yung pera nila para sa pagkain naming dalawa. So, kinausap ako ng amo kong babae. Galit na galit siya, guys. Diyos ko, nanginginig ako nung narinig ko yung boses ng amo ko. Tapos, sabi niya, yung lunch ng bata is doon talaga sa bahay. Huwag kang gumawa ng sarili mong rules sa sarili kong pamamahay. So, doon ako na parang binuhusan ako ng sobrang lamig na tubig, guys. Nung sinabi ng amo ko na ganun. So, doon lang din pumasok sa isip ko na mali pala yung pagkasabi ko sa amo ko. And, masyado akong pala desisyon, guys. Kasi, akala ko kasi kahit dalhin ko dun yung bata is okay lang. So, galit na galit yung amo ko, guys. Bumalik kami sa kabila para doon na lang mag-abang ng bus, pauwi. So, nanginginig ako, guys. Hanggang nakarating kami dito, wala kaming imikan sa bus. And, hanggang gabi, yung parang nininervyos ako, guys, na mali ko talaga, mali ko. Ina-admit ko naman na mali talaga yung pagkasabi ko, yung ginawa ko, na masyado akong naging komportable na pwede ko nang gawin yung gusto ko, nakasama yung alaga ko, is mali talaga. And sana wag gayahin ng mga iba nating kababayan. And
sana maging lesson din to sa atin na huwag tayong masyadong pala desisyon and ipaalam talaga guys sa amo kung ano man yung gagawin nyo sa mga alaga nyo, kung ano man yung ipapakain nyo, para iwas na din disgrasya sa atin. So, naintindihan ko naman yung sinabi ng amo ko and mali ko talaga yun. Nagsorry ako sa amo ko and nagsabi talaga ako sa kanya na hindi ko na uulitin. So, hindi ko na talaga siya guys gagawin kasi alam kong ikakapahama ko din. And habang nasa bus kami ng bata, nagsabi na ako sa amo ko kung paaalisin ba nila ako. Kasi nagiging handa lang din ako. So, tinanong ko siya. Tapos sabi niya sa akin is, sa susunod, kung meron kayong pupuntahan or gagawin, ipaalam niyo muna sa akin kung okay ba sa akin. So, alam ko naman na naintindihan ng amo ko na hindi ko man sinasadya na mangyari yun. And lesson na din sa akin yun guys na kailangan alam ko talaga kung saan yung lugar ko. And sobrang humihingi din ako ng sorry dun sa amo ko. And naintindihan din naman nila. So, the next day is siya yung naglibre sa amin ni Alaga kasi binigyan niya kami ng coupon ng McDo. So, doon kami nag-lunch the next day. So, ayoko nga sanang kumain doon kasi nung araw na yun is kumain na ako dito sa bahay kasi nga 11:30 na ako umalis. So, hindi ko alam na binigyan niya ng coupon si bata. Tapos, doon kami nag-lunch guys. So, yun lang din yung pinagpapasalamat ko kasi naintindihan ng amo kong babae. And ngayon is naging lesson talaga sa akin yun. And sana maging lesson din sa mga kababayan natin na may mga alagang bata. So, 8:30 na guys. And di pa ako tapos maglinis sa kwarto nila. And andito na naman ako nakikipagchismisan sa inyo dahil sa kagagahan ko. Tapusin ko lang ito guys kasi mag-handwash nga pala ako ng mga maliliit na damit nila. Kasi sira yung washing namin. So, last week pa. So, sabi ni amo, sa Tuesday next week, bibili sila ng bagong washing. So, pinaalam ko din sa kanya kung i-handwash ko ba yung mga damit nila. Pero sabi niya is yung mga maliliit lang daw. Yung mga pang-under lang nila. Yun lang. Tapusin ko lang yung pagkain ko guys. And samahan nyo kami mamaya sa paghatid ko kay Alaga. Spicy. This one. Is it spicy? Is it spicy? I don't know. Wait. My sister is chatting and libre ni ma'am tsaka ni Sam. So ito yung sa akin. Si Alaga yung pumili. What's yours, Sam? Nuggets, fries, and burger. And Sam. Kain. So, punta akong market guys kasi dadalhin ko to. So, hindi siya pagkain. Pantalon siya ng amo kong babae. So, ipapatahin niya. And, kailangan ko siyang makuha bukas. So, let's go. Aalis nga pala kami 4:50 ni Alaga and nag-iba yung location namin. So, kaya maaga tayong bababa.
So, alaga ko sa tatay niya. And pauwi na ako. So, magulan ko. Buti na lang kasarado ko yung tingnan sa bahay. So, balak ko na lang pumunta sa palengke. Pero, sakit ng ulo ko kapag mag-ahi ako sa bus. Nahihilo ako. So, see you guys sa bahay. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. And we're home, guys. So, sakit ng ulo ko. Kapag nagpupunta kasi kami doon, nahihilo ako. Kahit yung pagsundo ko sa school niya. Hindi ko alam. Kaya lagi akong naupo sa harapan ng bus. Kasi, pag nasa likuran ako, nahihilo ako. So, maglagay na lang muna ako ng Dragon Balm. Kasi, sobrang sakit. So, magdi-dinner na lang ako. 6:40 na ng gabi, guys. And then, magtatapon ng basura. Tapos, magpapahinga. Aray. So, higa muna ako, guys, kasi inaantok ako. So, magdi-dinner na ako, guys. And, iniinit ko na yung pagkain ko. So, hindi na ako magtatapon ng leftover sa baba. So, isasabay ko na lang sa basurahan para hindi na ako lumabas kasi parang umuulan pa din. So, kain muna ako, guys. So, ito yung ulam ko ngayon, guys. Mga natira kahapon. And, yung natira ko rin coke. So, ayan. Kain tayo, guys. So, ngayon lang ako makakakain ng kanin kasi nga kanina nasa fast food tayo. So, kain tayo, guys. $8:50 na nga pala ng gabi. And, pagkadating ko dito, humiga muna ako dun sa kwarto. Tapos, nag-video okay ng 30 minutes. So guys, nandito na ako sa kwarto. And magliligpit lang ako dito sa kama ko. Kasi sobrang kalat. And Sabado na bukas. Bilis ng araw, guys. So malapit nang magkalahating buwan ng June. Kailan lang, tapos 4 na buwan na ako dito sa mga amo ko. And kakayanin natin. Kahit pagod na pagod yung katawan ko, guys. So tatapusin ko na, guys, ang video kasi maliligo pa ako. And after nun is magpapahinga na ako kasi mamaya uuwi na din sila.
So, thank you guys for watching. Please like this video if you enjoy. Please subscribe and I hope to see you on my next video. Bye guys. Stay safe everyone.